Showbiz Fanatics, bagong host di umano na pinagkakalat ng isang pro-tape Facebook account. Abay, may paliwanag po, matutuloy pa kaya yan or ikakansela na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers sa lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And for today's video, ito na nga pag-usapan natin to kasi araw-araw ata na pag nadadaan sa feeds ko itong si Procnoy na isa sa mga pro-tape, no? Na talagang meron siyang mga inilalabas na mga blind item. At sabi niya po sa isang ipinapakalat po kasi nitong isang pro-tape na to na meron daw isang di umanong actress or isang initial na AP na papasok na sa APT Studio, New Year's Tape Incorporated. May new home, abangan sa Eat Bulaga GMA. So, kasabay nga ng lahat ng ito ay talaga namang pinupupog po ito ng maraming mga bashers, ano, kasi parang sinasabi po nitong si Procnoy na isa sa mga pro-tape na meron daw di umanong pupasok na bagong host, no? At pinangalanan niya po itong Angelica Panganiban. So dahil po dyan, nabigyan niya tayo ng hint, no, kung sino itong sinasabi niya. So nag-imbestiga tayo kung gaano ba katotoo yung ikinakalat niya sa social media na si Angelica Panganiban nga ito. Kasi as far as I know, si Angelica Panganiban po ay ino-offeran ng maraming proyekto dito po sa ABS. Kasi alam naman natin na may mga collaboration na pong nangyayari between ABS-CBN and GMA7. Totoo po yun. At karamihan po sa mga programa na pinapalabas po nila dito ay ano po yan, kumbaga parang may mga actress and actors po silang kinukuha from other networks para po at least mabigyan sila ng pagkakataon at makapagtrabaho sila. Pero sa lahat ng offer kay Angelica ay hindi po siya tumatanggap. Unang-una dahil po dun sa kanyang baby, no, kay itong kanyang baby na kasama niya po sa kanyang YouTube channel, dahil isa yan sa mga kinukonsider niya, dahil nga unang-una ayaw niya na, dahil alam naman natin may virus pa, 'di ba, na parang ikinakalat pa ngayon. So medyo tagilid siya dun sa ano na yon, parte na yun. At pangalawa, nag-post po siya sa kanyang official YouTube account. Sinabi niya na hindi po siya fit to work dahil meron siyang dinadanas na sakit. Yung sakit po na yon, binlog niya po yun at ipinaliwanag ng isang doktor. Yung sakit na yon ay nakuha niya during sa kanyang panganganak dahil according po dito sa kanyang vlog, ang kanya pong sakit is avascular necrosis. Ayun. So according sa isang doktor, ito po yung isang parte or buto dito po sa katawan ni Miss Angelica Panganiban na hindi na po siya nagwo-work. So, dalawa lang po yung pwede niyang gawin. Pwede po siyang magpa-opera or pwede pong tinatawag na meron pong silang inilalagay doon na para mabuhay ulit. Kasi pag hindi daw di umano dumadaloy doon yung blood niya doon sa bones na yon, possible daw po yun na mamatay at pwede rin po siya na maparalyze. So dalawang klase lang pinagawa sa kanya. So dahil po dito sa sakit na ito, meron pong tinatawag na hindi pa po siya fit na mag-work. Kaya po hindi po ako makapaniwala na ikinakalat ni Procnoy na si Angelica Panganiban ay magiging isa sa mga host. Maaaring siya ay pwedeng maging maging isa siya sa mga guest, pero hindi po natin pwedeng magiging regular host po ng nasabing show. Pero mangyari man yan o hindi naman din po talaga magiging bearing yan sa TVJ. Kasi alam naman natin at nakita naman natin na lahat na ata ng strategy ginawa nila. At kung mapapansin niyo, halos araw-araw nagpo-post po yan at talagang binibida niya yung mga advertisers. Kailangan kasi nilang gawin yan dahil alam naman natin na possible kapag po nawala na ang trademark sa kanila,
magbaback out na rin po ang lahat ng mga advertisers na meron sila ngayon. Kaya talagang todo talaga yung pag-angat ng mga bangko nila. Kumbaga parang strategy, marketing strategy to get the attention and to get the favor coming from the advertisers. Kaya wag po tayo masyadong maniniwala agad-agad, ano. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa update natin. Sabi po ng isang komento ni Mr. Romy Obispo, "Good afternoon, Ma'am Dareds. Simula ng karma ni Attorney Contempt. Tama lang yung mga producer na wag nang bigyan ng pelikula para madala. Simula na ng pagbagsak ng karir niya, karma na yan." True. Ito po yung isa sa mga talagang, kumbaga nakikita natin talaga na hindi man gumagaw, kumbaga parang makikita natin na may pag-asa talaga na this coming 2024 is hindi natin alam saan dadamputin ang tape eh. Kaya nga po ang payo ng ilan sa kanila na magpalit na ng title. Ibigay na ng tuluyan sa TVJ yung kanilang totoong pag-aari. No? Sabi po ni Mr. Sel Sugar, hindi magbibigay or giveaway dyan ang Tape Incorporated sa dahilang first, makapal na talaga ang mukha nila at paninindigan na nila yan hanggang sa huling laban. Pangalawa, wala silang creative minds para mag-isip ng bagong title ng show. Pangatlo, pag bumigay sila sa laban na yan, malinaw na dead end na sila. Wala na, finish na, zero curiosity ng mga audience. Kaya lang naman sila nakakapasok sa rating kasi alam nila yung curiosity ng mga audience sa pangalan ng show ang nagdadala sa kanila. True. Totoo po yan, diba? Kumbaga parang hindi naman talaga sila pinapanood dahil gusto sila eh. Kumbaga parang nagkakaroon lang ng comparison. And parang sila na rin talaga yung bumubuhat sa sarili nilang bangko na parang sinasabi nila na maganda na raw yung show. Tapos talagang very vocal sila sa pagsasabi na panoorin yung show nila kasi ganito, ganyan. At pinapalabas nila lagi na wala naman daw silang hangarin kundi tumulong lang. Well, in fact, pwede naman po silang tumulong using other names, no? Sabi po ni Mr. Jim Sadora, wala naman na pong sense ang mga pinagsasabi ng tape eh. They made their own consequences, kaya maging moral lesson na lang sana sa ating lahat na wag maging masyadong mayabang. Sabi nga ni Lord Jesus Christ, di ba, ang mapagmataas ay kanyang ibabagsak at ang mapagkumbaba siyang itataas niya at pagpapalain. True naman po tayo dyan. At yun po talaga yung yun yung kumbaga parang may mga consequences talaga tayo or consequences kapag may hindi tayo magandang ginawa. Lalo na sa case na ito, nakita naman natin yung consequences ng tape ngayon, 'di ba? Dahil sa pangaangkin nila, dahil sa pagpaparamdam nila sa TVJ that they are not really relevant during that time, ayun inaani na nila ngayon. Wala silang mahanap ngayon na kasing yung charm ng TVJ, 'di ba? Sabi ng Black Box, iuna na sa lahat ang pagiging humble at paggalang, hindi puro yabang. Wala kang babalikan kasi tumanim at nagmamarka ang lahat ng salita na nalabas sa bibig, masakit man o hindi. Ayan. So, pinagsasabihan niya dito si Paolo Contis eh. Kasi pagkatapos ni Paolo na kung ano-anong pinagsasabi niya against TVJ, kung ano-anong pinagsasabi niya na tungkol doon sa case, so ngayon medyo team yung kanyang tanga yon, medyo medyo nanahimik siya. Kasi nga 'di ba parang pagkatapos mangyari yun, ang dami nang bash sa kanya, ang dami talagang galit sa kanya ngayon. As in talagang ayaw siya, as in talagang siya yung isa sa mga ayaw ng mga advertisers, 'di ba? Sabi ni Mr. Mike Snow Leopard, okay lang naman mag-host ng TV show ng Itbulaga kahit pa may conflict between tape and TVJ. Pero yung sumipsip sa mga halos-host, yun ang di okay. Pumirma siya bilang host, so gawin niyang work niya bilang host. Pero nagpagamit siya ng todo hanggat lumalabas na siya ang kalaban ng TVJ at di ang tape at halos host. Ayun. True naman po tayo dyan. Tama pa yung sinasabi niya, no? Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!